Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ilan ang valid ID at kung ano-ano yung mga valid ID na acceptable sa pagkukuha ng Philippine passport ngayong 2023. But before that, intro muna tayo. Okay? Welcome to Ed's Account YouTube channel. I'm back! So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So let's start now. So disclaimer lang, hindi ako nagtatrabaho sa DFA or wala akong connection sa DFA. I just want to share my experiences sa pagkukuha ng Philippine passport. Because I have a passport already and I got it last year. So ilan nga ba ang kailangan na valid ID sa pagkukuha ng Philippine passport ngayong 2023? So, isa lang yung kailangan ng DFA na valid ID na hinihingi nila guys ngayong 2023. At isa ring photocopy. But I recommend you to photocopy it in 2 pieces. So, 2 photocopy guys para sure at wala na kayong problema. So, ano-ano nga ba yung mga acceptable valid ID ngayong 2023? So, pag-uusapan natin yon ngayon guys. So, ang unang acceptable valid ID na hinihingi or ina-accept ng DFA ay Social Security System. So, ano yon? So, ang Social Security System ay yung SSS guys. Yung SS card ninyo or SSS ID ninyo. So, tanggap yan sa pagkukuha ng Philippine passport. At pwede ninyo yang gamitin as your valid ID sa pagkukuha ng inyong Philippine passport. Pangalawang valid ID na hiningi or tinatanggap ng DFA guys ay Government Service Insurance System or GSIS. So yung GSIS card or ID ninyo ay tanggap iyan guys sa pagkukuha ng Philippine passport. So pwede niyo yang gamitin sa pagkukuha ng Philippine passport. And then third one is the Unified Multi-Purpose Identification or yung UMID card or UMID ID ninyo. So, pwede niyo yang gamitin sa pagkukuha ng Philippine passport din, guys. So, kung may UMID card kayo or UMID ID, pwede niyo yang gamitin sa pagkukuha ng Philippine passport. Pang-apat na acceptable valid ID sa pagkukuha ng Philippine passport ay Land Transportation Office or LTO Driver's License. So, kung may driver's license kayo, guys, from LTO, tinatanggap iyan sa pagkukuha ng Philippine passport. At may nakalagay dito na driver's license cards expiring on 24th in the month of April until 31 in the month of October this year, 2023, and said expired cards perforated during the renewal process are accepted together with the temporary license in paper format. So, kung mag-expire yung license, driver's license niyo ngayong April 24 until October 31 guys, ay tinatanggap iyan sa DFA together with the temporary license in paper format. So tanggap iyan, tinatanggap iyan ng DFA. So pwede ninyong i-present sa pagkukuha ng Philippine passport kung kukuha kayo ng passport guys. Panglima na acceptable valid ID sa pagkukuha ng Philippine passport ay Professional Regulatory Commission or yung PRC ID ninyo guys. So yung PRC ID ninyo, kung meron kayong PRC ID, ay tanggap iyan sa pagkukuha ng Philippine passport. Pang-anim na acceptable valid ID sa pagkukuha ng Philippine passport ay Philippine Identification or yung Phil ID or National ID guys. So pwede lang ba yung electronic ID, yung nasa paper? So, tanggap yun guys. Tinatanggap yun kahit na yung nasa paper lang. Kung hindi pa ninyo natatanggap yung mismong card ninyo na national ID. So, yung national ID at yung electronic national ID ninyo ay tinatanggap iyan ng DFA sa pagkukuha ng Philippine passport. Next is
Overseas Workers Welfare Administration or yung OWA e-card. So yung OWA e-card ninyo guys ay tinatanggap iyan ng DFA sa pagkukuha ng Philippine passport ninyo. Another valid ID na acceptable sa pagkukuha ng Philippine passport ay Commission on Elections or COMELEC. So just like for example, yung voters ID, kung may voters ID kayo guys, ay tinatanggap iyan sa pagkukuha ng Philippine passport. Or kung wala pa kayong voters ID, ay pwede ring voters certification. So, issued from COMELEC main office in Intramuros, Manila. So, kailangan issued siya sa Intramuros, Manila. I'm not sure if tumatanggap yung DFA ng local voter certification guys, but may naririnig ako na some of the DFA here in the Philippines, tinatanggap lang nila yung local voter certification ninyo. So, just clarify or ask to your nearest DFA kung tinatanggap lang nila yung local voter certification. Kasi may nakalagay dito guys na issued from COMELEC main office in Intramuros, Manila. Kasi so, it depends on the DFA kung tinatanggap nila yung local lang or kailangan yung sa Intramuros, Manila talaga. So, magtanong lang kayo guys para sure. Next acceptable valid ID ay Philippine National Police or PNP permit to carry firearms outside residence. So, tinatanggap iyan sa pagkukuha ng Philippine passport. Another valid ID na tinatanggap ng DFA sa pagkukuha ng Philippine passport ay yung Senior Citizen ID. So, kung yung lola or lolo or yung mga magulang ninyo guys na senior na at gusto nilang kumuha ng passport, ay pwede nila yung gamitin yung Senior Citizen ID nila. So, magagamit nila iyan sa pagkukuha ng Philippine passport kung kukuha sila ng passport guys. Next valid ID na acceptable sa DFA guys ay yung Airman License na issued from August 2016 onwards. So, tinatanggap yan sa pagkukuha ng Philippine passport yung Airman License kung issued siya noong August 2016 at pataas. Another valid ID na acceptable sa pagkukuha ng Philippine passport ay yung Philippine Postal ID na issued from November 2016 onwards. So, yung postal ID, kung meron kayong postal ID guys na issued from November 2016 pataas, ay tinatanggap yan sa pagkukuha ng Philippine passport. So, pwede ninyo yung gamitin sa pagkukuha ng Philippine passport. And the next valid ID na acceptable ay Seafarer's Record Book or SRB or Seafarer's Identity Document or SID. So, it must be issued from February 2020 onwards. So, kailangan issued siya from February 2020 pataas. And then, issued by the Maritime Industry Authority or Marina. So, kailangan issued din siya from Maritime Industry Authority or yung Marina guys. So, para ito sa mga maritime dyan. So, I don't have a knowledge about this because it is for the maritime, sa mga maritime. So, tanggap yan guys yung SRB or SID nila. Another valid ID na acceptable sa DFA ay yung valid or latest passport. So, for renewal of passport. So, kung magre-renew kayo ng passport guys, hindi na ninyo kailangan ng valid ID. So, pwede ninyo yung gamitin yung old passport niyo. So, kailangan ninyo dalhin iyon para ma-renew yung passport ninyo. So, para makatanggap kayo ng new passport. Kasi, maybe meron silang gagawin sa old passport ninyo para sa pagkuha ng new one na naman or sa pagre-renew ng inyong passport. Panghuli na acceptable valid ID ay para ito sa mga taong nag-aaral pa. So, you need school ID. So, yung school ID ninyo guys, pwede ninyo yung gamitin sa pagkukuha ng Philippine passport kung meron kayong school ID. And then make sure na yung school ID ninyo ay valid siya. So, kailangan meron siyang palatandaan na valid siya and currently kayo nag-enroll or nag-aaral sa school na yan na pinag-aralan ninyo. And then, for minor applicants, if school ID is not applicable, kung wala kayong school ID or
wala kay yung school ninyo is hindi nag-issued or hindi bumibigay ng school ID ninyo, is kailangan nyo lang humingi ng certificate of enrollment with photo of minor and dry seal of the school. So, kailangan, kung wala kayong school ID guys, kung hindi nag-issued ang school ninyo ng school ID, ay you only need to get a certificate of enrollment. So, yun yung palatandaan na naka-enroll or nag-aaral kayo sa mismong school na iyan. And then, yung certificate of enrollment is kailangan meron siyang photo of minor, photo ninyo, and then with dry seal of the school. And then for adult applicants naman, so sa mga adults applicants, ang school ID and certificate of registration. So kailangan yung kumuha ng school certificate of registration. So kailangan meron kayong school ID at meron ding certificate of registration. So, pwede ninyo yang magamit sa pagkukuha ng Philippine passport. And then, paalala lang guys, yung valid ID ninyo na i-present sa DFA ay kailangan readable siya, kailangan klaro yung mga information na nakalagay doon, at make sure na valid yung ID na i-present niyo. Hindi siya expired or wala siyang mga information na hindi klaro. So, kailangan i-make sure nyo guys na valid yung ID ninyo at klaro yung mga information lang. And then, bring your original valid ID sa appointment niyo, and then photocopy also your valid ID to photocopies para sure guys. So, ulitin ko, isa lamang yung hinihingi ng DFA ngayon sa pagkukuha ng Philippine passport. So, you only present one valid ID sa pagkukuha ng inyong Philippine passport. So, yun yung mga iba't ibang acceptable valid ID sa pagkukuha ng Philippine passport. I hope na marami kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching guys. Keep safe everyone. Thank you very much for watching.